Sa kampanaryo ng simbahan, naroroon ang magkakapatid na Basilio at Bayarin Crispin. mo na kaka, yung sinasabi nilang ninakaw ko. Pag binayaran ko yun, walang makakain si Inang. 2 piso lamang ang sasahurin ko sa buwang ito. Makatlo na akong minultahan. Yung 2 unsang ninakaw mo na sinabi ng sakristan mayor ay katumbas ng 3 piso. Mabuti pa nga ninakaw ko na lang yun. Ang sabi ng kuray, patayin nila ako sa palo pag hindi ko inilabas ang ginto. Kung talagang ninakaw ko yun, ay malalabas ko. Nabigla si Basilio nang kinaladkad nila si Crispin. Ang mga lingawngaw ay mabalitan ng kalabog ng katawan ni Crispin sa hagdan. Narinig niya ang mga tampal, hiyaw at mga impit na daing. Makaraan ng ilang segundo ay napalitan ito ng katahimikan. Tumakas si Basilio at sa pagtakas niya ay napunta siya sa bayan kung saan hinabol siya ng mga gwardiya sibil at sinigawan ng tahimik ang bayan sa gitna ng kadiliman. Payapa silang nagsitulog upang pagsapit ng umaga, masipagsimba upang magtamo ng indulhensya. Ngunit si Sisa na gabing iyon ay gising pa. Nakatira si Sisa na ina ni Basilio at Crispin sa labas ng bayan. Ang kanyang asawa ay isang lalaking walang pakialam sa buhay, palaboy-laboy at sugarol. Bihirang-bihira itong umuwi sa kanyang bahay. Wala rin itong pakialam sa kanyang mga anak. Nilustay niya ang kaunting alahas ni Sisa upang ipagsugal at pag naubos na iyon ay sinasaktan niya ang asawa. Ibang si Sisa sa pagmamahal sa kanyang asawa at handang magtiis at tangisan ang kanyang asawa. Nang gabi niya inaasahan niya ang pagdating ng kanyang mga anak. Humingi siya kay Mang Tasyo ng isang hitang manok at yun ang ipapaulam niya sa mga anak. Nagsaing din siya ng bigas na pinag-ipunan niya para sa kanyang mga anak. Ngunit hindi inaasahan ni Sisa na kinain ng kanyang asawa ang pagkain na inhanda niya para sa kanyang mga anak. Bakit mo kinain yan? Para kay Basilio at Crispin lang yan. Huwag mo kang makikalaman ang gutom ko. Pero para sa mga Kailan mo na lang ako ng piso sa sahod nila Crispin at Basilio. Napaiyak na lamang si Sisa at nang maalala niya na uuwi ang kanyang anak, ay agad siyang nagsaing habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Inang, pagbuksan mo ko. Inang, pagbuksan mo ang pinto. Diyos ko, ikaw ay kanya iniligtas. Kung napalalim ng isang dilipa ay napatay ka na, papatay nila ang aking anak. Hindi naalala ng mga gwardiya sibil ang mga ina. Si Crispin po ay pinagbintangan ng nakaw ng ilang unsang ginto. Napaiyak na lamang si Sisa sa pag-aakalang ito'y pang-aapi sa kanila dahil sila ay dukha. Dumaan ang ilang segundong katahimikan ay inayan niya ang kanyang Halika, anak. Basilio na kumain. anak, kumain ka muna, siguradong gutom ka na. Busog pa ako, ina. Bigyan niyo na lamang ako ng isang basong tubig. Alam kong ayaw niyo ng toyo, kaya't pinaghanda ko kayo ng masasarap na pagkain. Ngunit inubos iyon ng inyong ama. Nang mabatid ni Basilio na dumating ang kanyang ama, isinayasat niya kung ayos lang ba ang kanyang ina. Hindi ba pwede na tayo nila Crispin na lang ang magsama-sama? Mabuti pang matulog na tayo, anak ko. Sabay silang nahiga. Anak ko, anong napanaginipan mo? Ang napanaginipan ko po ay isang bukiring na bulaklak at isang batang may sunong na uhay na palay. At ang ina ay hindi ko na matandaan, inang. Sigurado ka ba, Basilio anak? Opo, at saka ayoko na din magsakristan. Bakit naman anak? Makikiusap ako kay Ginoong Kristo mo na anak ni Don Rafael, na ako na lang ang magpapastol ng mga kalabaw at baka niya. At maaari namang turuan ni Mang Tasyo si Crispin, hindi naman ito namamalo. Maaari din tayong payagan ni Ginoong Kristo mo na makakuha ng kaunting gatas sa kanyang baka. Gustong-gusto ito ni Crispin.
kung aalagaan ko din na mabuti ang mga hayop ng Ginoong Kristo mo, ay baka bigyan niya ako ng bulo. Mangunguha ako ng mga bungang kahoy upang ipagbili, at gagawa ako ng selo at patibong upang makahuli ng ibon, musang, at hihilingin ko sa kanya na pagkatiwalaan ng isang kaputol na lupa na maaari kong taniman ng mais o tubo. Sa gayoy, hindi na kayo mananay hanggang hating gabi. Maaari din natin maipadala si Crispin sa Manila at ako ang tutustos sa kanya. Nang matapos magmisa si Padre Salve, napansin ng lahat na ito ay matamlay at nadaanan nito ang mga manong at manang na nag-uunahan sa kamay nito. Ngunit hindi niya pinansin ang mga ito, bagkus pinikitaan niya ito ng pagkayamot. Si Manang Juana ang nagpasimuno ng usapan at pagpalaluan tungkol sa plenarya. Sinansalan niya si Manang Rufa at sinabihan nito na sa isang plenarya lamang ay sapat na upang makahango ng isang kaluluwa sa purgatorio. Isang manong ang sumali sa usapan at ipinagpalalo ang pagtatapon niya ng indulhensya na halos natamo niya kahit natutulog. Napag-usapan din kung sino ang nais ng mga manong at manang na magsisermon sa kapistahan ng bayan. Sa gitna ng pagtatalo ay dumating si Sisa na sunong-sunong ang isang bakol. Matapos magbigay galang ay tuloy-tuloy si Sisa sa kumbento. Kinakabahan siyang habang siya ay paakyat ng hagdanan. Iniisip niya kung ano ang sasabihin niya sa kura upang ipagtanggol ang mga anak at mapaglubag ang galit ng hari. Malugod niyang binati ang mga utusan at mga sakristan. Maaari bang makausap ang pare? May sakit. Si Crispin po ba ay andun sa sakristiya? Si Crispin, nasa inyong bahay. Huwag mo nang ipagkaila. Si Basilio ang nasa amin, ngunit si Crispin ay naiwan dito. Ibig ko lamang makausap ang aking anak. Marahil ay naiwan nga rito, ngunit nagtanan matapos magnakaw ng mga gamit. At sinabi ng kura ay ipagbigay alam ko sa mga Guardia Sibil. Kaya't marahil ay paroon na sa inyo upang hanapin ang mga bata. Hindi nakapagsalita si Sisa sa nalaman. Mabuting asawa kayo at masasama ang inyong anak, gaya ng kanilang ama. Ang maliliit ay mas masahol pa sa ama. Napaupo na lamang at umiiyak dahil sa paratang sa mga anak. Tinakpan niya ang mukha at pinipigilang humikbi. Matulin na umalis na wari may nais gawin. Ang lawa ay parang hindi nabalino ng nakaraang malakas na bagyo. Mula sa gulod ng lawa ay maroong dalawang lalaki, nagluluksa at walang imik na nagmamasid sa tubig. Ang isa ay si Ibarra at ang pangalawa ay ang guro. Titig ni Ibarra ay naghudyat sa guro na magtapat. Dito ko itinapon ang bangkay ng iyong ama. Kasama ko noon si Teniente Guevara. Marami po akong utang na loob sa iyong ama. Ngunit tanging nagawa ko'y sumama sa kanyang libing. Dumating ako rito na walang kilala, walang tagubilin, walang pangalang, walang salaping tulad din ngayon. Ang ama niyo ang kaimalangin sa akin. Siya'y gumasta ng mga pangangailangan at paraan ng mga batay doon na mag-aaral. Ngunit ang kaduluduluhan na ito, tulad ng ibang mabuting bagay, ay hindi nagtatagal. Hindi ko ibig na mag-usisa, ngunit iniisip ko na pagpatuloy ang balak ng aking ama, kaysa siya'y ipaghiganti ko pa. Ang malibing sa tubig ay mabuti na sapagkat hindi mahalay. Pinatawad ko na din ang naging kalaban niya, ang bayan, sapagkat ito'y mangmang, at ang pari sapagkat siya'y kumakatawan ng pananampalatayang nagtuturo sa tao. Nais ko ring malaman ang mga balakid ng pagtuturo. Sa kagalayan po natin ngayon, upang mapabuti ang pagtuturo, kailangan nagkaroon ng tulungan. Una sa lahat, kailangan magbibigay ng panganiyak ang mga bata upang matuto. Pangalangayan, kung ang pangayak ay nagbibigay rin ng nagkaroon ng halaga dahil sa kakulangan ng patutugol. Nasa basa na nakapagsulat na ating mga bata, ngunit walang maintindihan sapagkat namiminsa sila sa pagsaulo sa ganyan na walang nagpapala ang mga mag-aaral na mga. Bakit hindi niyo mabigyan ng lunas? Malulunasan po.
Ngunit ang unang kailangan ay isang gusaling pamaraan upang wag natin gamitin ang mga silong ng kumbento. Karaniwang ang publaw ng aming mga pari nang siya ay pabubuhaw sa kanyang tulog. Gumawa ako ng pagbabago sa pagtuturo ng Kastila, pagsasalita at pagbibigkas ko sila ng hindi ginagamit na mahirap na kukunin, sapagkat naniniwala ako na maintindihan nila ang likay madali nang ituro ang gramatika. Hindi nagulat na sila ay pagbabagudong-dugtong sa mga salita, ngunit hindi nagtagal ang paliwanag ako. Padre Dumaso ng kaniyang sa Kristang Mayor, binutya ako ay dahil sa paggamit ko ng wikang Kastila. Mula noon ako ay nalispuna ng pare na isip kung mag-aaral ng mabuting matuklasan ng paggamit ng mga pamalo ay hindi nakakatulong ang ikatulo ng bata. Sa pagbagkas ng mga kasalaman sa kanilang nalalaman kong pagkakatakot ay nakagulo ng isipan ng bata. Inaalis ko ang pamalo ng aking pagtuturo, ngunit kung aliwan ng pag-iisip ng paralan ay hindi isang parurusahan ng maalam ng mga pare ay hindi pa manalo ng pagtiwag ng mga akong pinagtatanggal hindi ako matutupad sa usapan at hindi ginagawa, ngunit ibalik ang pamalo na isusumbong nila sa alkalde. Hindi nagtagal, sinumbatan ako ng mga magulang dahil sa pagbalik ko ng pamalo sa kanilang mga anak. Dahil sa sama ng aking loob, ay nagkasakit ako ng matagal nang ako'y gumaling. Napunta ako ng kunting na lang ang mga batang paaralan na tuyoy na ibang pagkakakilala sa akin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Inayayaan ako ng tiniting mayor na dumalo sa pulong ng tribunal. Ang mga bagay na iyan ay mapag-uusapan.